I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. You have led me through the Praise be to God. Amen. darkest night. You were close like no other. I've known you as a father, known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Praise be to God. Amen. Shall we pray? Father, thank you today for another time, Lord, that we can fellowship to you with
with you, Lord, through the word that is being unfolded sa time po namin, Panginoon. Today, Lord God, we again give you praise, give you glory for another month, new month, Lord, of February, that you have kept us, Lord, in your divine protection, divine blessings, divine love. At muli, Panginoon, sa araw na ito ay dinudulog namin ang mga kapatiran, especially Brother Brian, na siya po ay I believe nasa hospital sa mga oras na ito. We pray for him, Lord. Give your divine strength, Lord, and healing, recovery sa mahal naming kapatid Brian Sapida. We pray for him today, Father, at maging sa mga iba pa na mga kapatiran na amin pong patuloy na dinudulog sa iyo, Panginoon. Sister Margie, Brother Joshua, Brother Teteng, at sa iba pang mga kapatid namin na may ganitong pinagdadaanan physically. We believe that thou art the same yesterday, Lord, today and forever, that in the name of the Lord Jesus Christ, these signs shall follow them that believe. We claim today, Lord, and we continue trust into your promises that you will deliver continually your people out from this journey in the flesh. Today, Father, we praise you, and we ask you, Lord, to guide us, anoint your little servant, as we continue, Lord, to look into the word that is unfolded in our day and age. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Ito ang anak ni David, ito ang aming samot dalangin. Amen and amen. Sa mapagpalang araw po ang pagbati sa bawat isa sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Praise be to God. At I guess ang ating sounds ay medyo okay na yata. At muli ng Panginoon sa araw na ito. We are going to go direct to the scripture as our scripture setting today. At ito po ay pagpapatuloy, no? Bagamat ito ay parang mga sinisingit po natin na direction as we continue on the thoughts on activating our divine potential. Tinatalakay kasi natin the past 2 Sundays ago yung we are immortals, no, na tigil tayo pansamantala dahil atin pong tinalakay ang dalawang katanungan na pinadala ng mga kapatiran natin. At mamaya irarap up po natin yun sa kadahilanan na last Sunday ay medyo napahaba tayo sa ating oras, pero kumbaga i-capsulize natin today. But again, scripture setting po natin, I was led by the Lord dito sa recent announcement that was I believe January 26 na nagkaroon ng pagpihit ang doomsday clock, no? Yung orasan ng paghatol o yung paghuhukom. And we believe na ito po kasi ang direction talaga ng remnant sa time na ito. No? We are stepping into the season of total dissolution na ng earth. No? Yun yung direction po natin. So with this, I'm going to tie up it in the word of the Lord. No? So Joshua chapter 7 verse 1, 2, and then let's jump to 4 and 6. Ito po ang mga scripture na kung saan Joshua is starting to possess, no, the land that the Lord has promised to them. Una nilang kinonquer o tinalo po ay ang Jericho. Yun yung una kasi talaga nilang wasakin. At alam po natin sa scripture na ito po ay inikutan nila ng once a day, on the seventh day 7 times. At nakita natin by way of
how the scripture put it, na ang pader ng Jericho, no? The walls of Jericho ay bumagsak, no? Ground zero. Walang anumang penetration. It was just the according to the instruction of the Lord to Joshua. Ito lang gagawin mo, ikutan mo lang. And on the seventh day, 7 times. Na actually, this is signifying the message of the 7 turns, no, ng time sa ages, and then the 7 thunders, which bring the whole thing, no, the church ages, or type natin yan sa time ni Joshua, Jericho. Jericho is city of moons. The church ages ay tipo po siya ng mga buwan, no? Church signifies the moon. 7 moons. Jericho ay city of moons, no? At ito po ay na-conquer ni Joshua by way of inikutan lang niya, no? Just make 7 turns on the 7th day, and then the wall of Jericho crumpled down, ground zero. At pinakita sa atin na paano sabi ng Panginoon, huwag ka magdala ng anumang bagay mula dyan. Ang message natin, in-emphasize natin for 3.5 years, wala tayong aral na tangan mula sa church. Bagamat tila para maganda, no? May mga magagandang bagay na doktrina ng church, subalit bili ng ka-Diyos. So, wag kang magdala ng mga bagay na sinumpa. Natipo naman yan sa time din ng journey ng Israel with Moses, na wag kayong magtabi ng pagkain na nagbigay sa inyo ng lakas ngayong araw at gusto nyong dalhin ito kinabukasan. Wag ninyong gawin. Yun ang pinaka mariin na binilin talaga ng Panginoon kay Moses. Pagsabihan mo ang bayan ng Israel na wag silang magtabi ng pagkain. Bagamat ang pagkain yan ay nagbigay sa kanila ng lakas sa pangkasalukuyang araw, subalit hindi maaring dalhin ito sa susunod na araw. Na pinakikita sa atin na ang journey ng church ay may kanya-kanya silang allotted word. Hindi mo maaring dalhin ang message sa time ni Loser to Wesley to William Branham, at pinadiin din sa atin ng todo, no, na wag tayo magdala ng anumang bagay o aral ng church sa panahon ng conquest, no, ng pagsasakop na natin sa lupang pangako. So ito po mga bagay na gusto kong pansinin natin. I-connect ko ngayong araw ang Domesday Clock na napihit from 90 minutes, no, back in 2023 and 2024, 90 minutes. Now today ang Domesday Clock ay gumalaw at ito ay naging 85 minutes. So pumihit siya, no? Gumalaw siya. At i-connect ko yan dahil sa ayon po sa mamaya babasahin po natin, isa sa mga contribution dito ay itong technologies, no, yung massive especially ang AI, no, the artificial intelligence, massive false information. Of course, ito po ang mga bagay na nagdi-destabilize ng move at kumbaga contributor siya sa pagpihit na palapit na ang gunaw o pagwawasak sa mundo natin. Okay? So, Joshua chapter 7 verse 1, but the children of Israel committed a trespass in the accursed thing, for Achan, the son of Carme, the son of Sabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took of the accursed thing, and the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. So, pansinin po natin na Achan took or plundered, no, something out from the cursed city, the Jericho. At dahil dito ay nagkaroon po ng consequence, no, ang ginawa ni Achan. Verse 2, pansinin po natin, at mula sa Jericho ay nagsugo si Josue ng mga lalaki na
sa Tagalog hi, pero sa English ay AI. Bagamat wala naman talaga siyang direct na connection sa artificial intelligence, pero tinitingnan po natin, no? Kasi ito po yung isa sa mga unang bayan na natalo ang angkan ni Israel sa pamumuno po ni Joshua, itong AI. At alam din natin na itong artificial intelligence is another form kung paano nahulog itong unang mga magulang natin, Adam and Eve, dahil dun sa pag-inject ng tree of knowledge of good and evil. Same thing din yan. AI is a database, no? Knowledge siya, pero nandyan ang good and evil. Paano si Eve ay nahulog sa tree of knowledge? Joshua, natalo siya sa AI. Doomsday, konektado sa time natin, na isa sa main contributor itong pagpapalaganap ng maling mga information. And with that, ay tinitingnan natin ang connection sa spiritual journey ng remnant. Kasi nga po, tinalakay natin last Sunday itong mga grupo, Sacred Name Movement, na talagang pinagdidiinan ng mga grupong ito na isang kasinungalingan ang pangalang Jesus, Jesus Christ. So mga flood of information in the internet world, AI. At paano natin ito maisala? Now, yan po ang pinakamahalaga na ministry na mayroon po tayo, because we believe that the remnants are the people promised of God to overcome, just like in the days of Joshua. So, heto po tayo. Joshua sent men from Jericho to Ai. Jericho was conquered by Joshua. Alam natin ang application, we have conquered the ages, the church ages, the Son of God age. We declare that that age is over. Yung inaasam na mga Kristiyanong rapture, false hope na siya. Wala na pong katuturan na aral yan. Wala na pong darating pa sa ikalawang pagparito dahil ito'y naganap na. At yan po ay nangyari 1963 pa, back in the days of the voice of the seventh angel when he began to sound. Then comes the caught up, no, the church, praise God, will be presented spotless, blameless, the bride of the Lord Jesus Christ, by the seventh angel's message. So, yan po ang placing na napakalinaw. And dito mga kapatid, Jericho was conquered by Joshua, and from there Joshua sent men 3,000 soldiers to Ai, which is beside Bethaven and the east side of Bethel, and spake unto them, saying, Go up and view the country. And the men went up and viewed Ai. Chapter 7 verse 4, so there went up thither of the people about 3,000 men, and they fled before the men of Ai. So sila po ay tumakas, no, nagsipag takbuhan sila laban sa Ai sa first encounter po nila, no. At ayon po sa verse 5, and the men of Ai smote of them about 30 and 6 men. Now remember, si Ai, isa siyang tribo, no, o angkan galing sa Canaanites. Tandaan po natin na si Canaan ay supling ni Cush na siyang sinumpa, no? Kaya alam po natin na all this time maraming mga newbie dito sa mga denominations that they
keep on barking that the land of promise is Canaan. No, Canaan is just a squatter of the land. No? Kaya lang naipangalan sa kanya yung lupa na land of Canaan kasi nga ini-squat. No? Ini-squat ni Canaan. But Canaan per se ay mga sinumpang lahi po yan under sa line of Ham na doon po lumabas si Cush. At itong AI ay galing sa mga angkan na yan, no? Na mga angkang sinumpa, no? Walang pangako. Subalit dito mga kapatid ay hinabol nila, no? At pinaslang nila ang 36 na kalalakihan ng Israel. For they chased them from before the gate even to Shibarim, and smote them in the going down. Wherefore the hearts of the people melted and became as water. So ito po ang nangyari. Talagang nagkaroon sila ng shock, no? First time after the glorious victory of Jericho, eto nagitla sila. At ang tumalo sa kanila o ang humabol sa kanila ay itong si AI. Verse 6, at hinapak ni Josue ang kanyang mga suot. Ibig sabihin, naghubad siya at nagpatira pa sa lupa sa harap ng kaban ng Panginoon hanggang sa kinahapunan. So before the ark, before the presence of the Lord, inalis ni Joshua ang kanyang balabal at siya sumangguni sa Panginoon, no? Siya at ang matatanda ng Israel at sila'y nagsipagbuhos ng alabok sa kanilang mga ulo, signifying yung kanilang intense prayer. Bakit mo, Panginoon, hinayaang matalo kami, no? So yun yung pangyayari during the time na sila po ay nabigong sakupin itong AI. Praise God. So yan po ang scripture natin na tinitingnan at i-connect po natin yan down the line mamaya sa atin pong panahon where the doomsday clock o yung orasan ng paghuhukom ay gumalaw, pumihit. At sabi po ng itong si Holtz, no? Isang scientist na sabi niya, this is the closest time to the end, to the doomsday. So, andito tayo ngayon, no? This is the reality now, no? Dumikit tayo. Very close to the doomsday of the earth. So, tingnan natin ang kanyang pahayag dito. But of course, today is February 1st, no? Unang linggo at bagong buwan, no? Second month of the year ng 2026. And I happen to look into ano bang mga dala-dala nitong buwan na ito. And I check sa Google at yun nga, the meaning of this from the Latin word februm, na ibig sabihin ay purification o yung paglilinis, no? Symbolizing cleansing, renewal, and preparation for the next season. So ang February, kumbaga siya po yung pinaka-link ng winter to spring. At kita natin ang ating mga Facebook feeds na grabe ang mga hatid ng snow, no, sa ibang bahagi ng mundo, especially sa west, and of course siyempre sa north part. Pero sa mga Facebook natin, talaga nakita natin ang mga pagyelo ng mga bahagi ng west. At may mga bahagi din na dating hindi talaga malamig na malamig. Even sa atin sa Pilipinas ay naranasan natin ang pagpihit, no, ng
klema po natin. Today, we are looking into the ship and preparation. No? Especially, naggumalaw ang Doomsday Clock. So, gumalaw ang Doomsday Clock. And we are into the time na heto, ang mga superpowers, may mga changes like kita natin sa mga news feed po natin, China, lahat ng mga military na kumbaga mga rank and file, no, ay pinurge ng kanilang presidente, leaving just one, no, at nakikinita nila yung parang senyales, no, na kung tingnan natin ang US, bagamat nandyan ang presence ng Senate, Congress nila, pero pag sinabi po ni Trump na ito ang gagawin, wala siyang consultation. Basta gagawin niya. So nakikita yan ng mundo na bagamat na andyan yung setup, pero there was somebody there na emperor-like, no? King-like, na kaya niyang gawin talaga in his capacity. At on the other end, itong sa East, no, China, pinurga naman niya ang mga leaders niya at very strong ang move na talagang pinaghahandaan nila ang mga imminent danger, especially itong mga nuclear wars na parating. Maging sa Pilipinas, no, mayroon tayong mga saligang batas, no, mayroon tayong constitution, pero ang nasusunod din naman ay yung nasa mga kumbaga administration. Pakita niyo po yung mga overreach ng mga nakaluklok ng mga leader na isang bagay ang malinaw dito, may mga changes na hindi inaasahan. And so is with the world clock as far as doomsday is concerned, gumalaw. And with that, ay tingnan po natin ang spiritual side. Ang spiritual side na move na ito, may pagpihit din po na nangyayari. At yan ang mga bagay na as your elder in this message ay tingnan po natin how we will be coping up and by continuity ay maipakita natin, no, ang move natin sana rin tayo sa mga oras na ito sa last ministry of the Lord Jesus Christ under the Son of David ministry. So, January 27, hindi pala 26, no? January 27, 2026, Daniel Halls, chair of the Bulletin of the Atomic Scientist, Science and Security Board, announced that the Doomsday Clock has been set to 85 seconds to midnight. This is the closest the clock has ever been to global catastrophe in its 79-year history. Halls highlighted several critical factors driving this decision. So, ito yung kanilang analysis, ito yung basa nila, pumihit, at ito po ay lumapit, no? After the 7-year history ng kanila pong nuclear bulletin na ito regarding sa doomsday of the earth, ay lumapit siya doon sa kanyang pagtiklop, no, ng mundo natin, no, the midnight. I believe tinalakay din natin yan nung mga year 20 and 24. Tinignan natin ang orasan ng paghukom na ito. It was set by 90 minutes. So, mayroon bang progress? Mayroon. At ang progress, hindi gusto ng mundo. Pero ang remnant, ito ang gusto natin. Na dapat pihitin na talaga. Now, mayroon silang move para i-roll back nila. Kumbaga, i-date back nila, i-backtrack nila ang orasan. Pero ang atin pong direction as
people who believe in the ministry of God and man back to Eden, alam natin na ito po ay magtutuloy-tuloy po talaga. Hindi po ito mapipigilan. So, ano po yung mga key factors na nakita nila bakit ito ang naging direction na pinihit ng mga scientists na ito ang doomsday clock nila. These are the critical factors: nuclear risk. At inaasahan niya na itong this coming this week, no, maparating February 5, 2026 na magkaroon po ng panibagong nuclear treaty itong Amerika at ang Russia. Pero sa nakikita natin ngayon na gustong humakbang at sakupin ng US ang isang bahagi diyan sa Greenland, no, itong Greenland, at maraming tumututol, mukhang medyo hindi ito magandang pangitain para sa pag-uusap, no. In fact, alam po natin na ang message natin ay sinisindihan talaga natin ang mga superpowers na to na mag-away-away, no. Yun yung prayer natin, mag-away-away talaga sila. Wala tayong prayer na magkaroon ng peace treaty dyan. We are praying for war. We are praying for conflict. We are praying for these people to come up to their mission as the tool of the Lord, na talagang wawasakan ng bawat isa sa kanila. And isa dito ay yung mga, yun nga, climate crisis, nakita natin, no? Noted the assault on the environment and the failure of the global leadership and to adopt the meaningful agreements on the global warming. Kita natin na may mga effect na itong panahon natin. Sabi ko nga kanina, pag tinitin niyo yung mga balita patungkol sa mga snow na halos kung magpapatuloy po, lalo na papalapit pa tayo sa February, lalong mas matindi ang snow, ay marami pong magamat iniiwasan na may mga buhay na mawala. Subalit ito po ay maghahatid ng kaibang struggle sa mga taong napabilang sa mga dakong ito. But as remnants, alam po natin na ito talaga ay part ng birth pains ng earth, yung kanyang hibik na makapanumbalik na doon sa original na kalagayan, just like in the days of Adam. And isa sa mga factors, critical factors din itong disruptive technology. At ito po ay the rapid and uncontrolled development of generative AI and its role in spreading disinformation as a major threat to international trust and cooperation. Kasi itong mga ganitong kumbaga database engines na like the artificial intelligence, can you imagine maging ang mga top o mga sabihin classified information ng mga militaries ay na-access na at nalilik na, whether it's true or false, ito po ang siyang source ng pwedeng information, pwedeng disinformation, at ito maghahatid ng anxiety, no? Kagulumihanan sa mga bansa o sa personification sa atin na mga taong mga napapaloob dito. So hindi lang ito sa natural, kundi maging sa spiritual na part, na minsan pag hindi maingat ang mga elders, no, mga ginagamit ng Panginoon, especially sa remnant, basta na lang tayo dudukot at kukuha tayo at hindi natin makonect, no, doon sa basic established word of the Lord and the revelation of the hour. We will be instead of helping, we will be a harm to the growth, no? Magiging pinsala tayo dun sa paglago ng isang sa remnant na mga kapatiran po natin.
At nakikita ko may mga kapatiran sa Queen of Sheba na nagpapadala sa akin, no, sa messenger ko ng mga clips, video clips nitong mga grupo na ang kanilang drive, no, yung kanila talagang mission ay ipagalaganap ang pangalan ng Panginoon in Hebrew. Now, by the way, gusto ko pong linawin, no, in the first place, atong mga nagpapalaganap na ito talaga dapat pangalan ay Hebrew. In the first place, hindi po sila ang mga taong napangakuan. Itong mga taong ito na papanggap, no, na sila po ang mga Hudyo, no, na alam naman natin na strangers in the land ang mga ito. Ang totoong mga Hudyo ay talagang iningatan at naselyuhan na, no? Naselyuhan na ng Panginoon as we look into the scripture. Yan po ang ministry ng remnant in the land of Ophir. Pero may mga strangers, mga squatters, we'll term that, no, na hindi naman talaga sila ang mga dapat nating paniwalaan, no? Yung source ay para bang sila pa yung gustong igiit, no, na tama ito. Lalo itong mga kasamahan natin nga sa, nalulungkot din ako dito sa part na to. Although minsan ayoko na nga sanang i-entertain, pero isa kasi sa mga responsibilidad ng mga elder na bigyan natin talaga ng proper perspective ang mga kapatiran natin. So, with this, itong disruptive technology na isa sa mga critical factors na nagpihit ng doomsday clock at pinakita na ang isa dito ay itong generative AI na spiritually, ito din naman minsan ang naghatid ng misinformation. For me, malaking bagay ang napulot natin, no, sa mga aral nila ng grupo na tama yun, kakalimutan ko na pati yung grupong ito nila ni Timothy Swab, no, God Culture, yung mga ganun. Bagamat sila po ang may exhaustive, pero alam natin na historically, hindi naman sila ang nauna na nag-open up ng history talaga ng Pilipinas. We have Dr. Narag, no? Si Narag ay pinakita niya kung paano talaga ang mga facts and evidences na ito talaga ang pinuntahan ng lost tribes ang Pilipinas. Bago pa ito sila ni Timothy, no? Sila God Culture na talagang malalim ang kanilang pag-aaral at mga evidences na pinakita nila na talagang ang history ng Pilipinas ay ito yung dating Havilah, Ophir, and all of these things which in-adapt natin bilang remnants, no? Kasi alam na natin na tapos na ang dealing sa church, eh. So by scripture, ang next niya nakausapin ay Israel. At dito natin nakita ang hindi matawarang kagalakan natin when we realize na tayo pala talaga ang totoong mga Hudyo na kakausapin pagkatapos ng church. Hindi ang nasa Middle East, no? At nakatulong nga itong mga grupong ito. But aside from that, wala tayong aral na pinulot sa kanila, especially yung mga aral nila na Sabado, aral nila na hindi sila naniniwala kay Brother Branham sa mga serpent seed na yan, Godhead nila dalawa. Mga aral nila, sinantabi natin, pinick up lang talaga natin yung history. Kasi may message tayo, eh. Hindi natin pinick up mga aral nila. History lang talaga at kinonekta natin sa time na kung saan may pangako sa susunod na ministry which is the Son of David. At thankful tayo dahil na-establish talaga natin. And, of course, dito natin sum up na ang sealing time ng Panginoon ay within the period of 3.5 lang po talaga.
Kaya kinir po natin na kung paano ito pinlace ni Daniel. After the visitation of Daniel, 70 weeks are determined na tumbok natin yan. At after, pagkatapos po ng sealing time, wala na pong hahanapin pang ligaw na angkan ni Israel. Kung may aral na ngayon ay naghahanap pa kayo ng nawawalang angkan ni Israel, mali yan. Maling-mali po yan. Wala na pong hahanapin. Dahil ang paghahanap ay mangyayari lamang, ang paghahanap at ang pagtatatak ay mangyayari lamang sa loob po ng 3.5 taon at yun ay tapos na. 20 and 21 hanggang 20 and 24 na nakita natin, binindicate ng Panginoon ang lahat ng kailangan nating aral. At ang aral na yun ang nagselyo sa atin. So, ito po tayo. Domesday, pumihit. At marami ang sumabay sa pagpihit na on the negative trend, no? Na nahagip sila nitong mga misinformation. Itong mga grupong ito na nagpapanggap na sila po ay totoo dahil ang pangalan ng Diyos nila ay Hebrew. Hindi naman sila mga taong napangakuan. Kailanman wala silang realidad na connection sa ministry ng Son of David para paniwalaan natin. So, tigilan natin, no, yung mga kapatid natin na masyadong hype, no, sa mga biro nyo, pati yung term na Lord and God ay hindi na binabanggit. Ayaw na. Kasi nga raw, itong mga grupong ito na nag-decipher niyan ay galing daw yan sa kung saan-saang mga pangalan ng demonyo. Yan ang ito yung gusto kong i-emphasize. AI, Artificial Intelligence, isa sa key factors kung bakit na-destabilize, nasasama sa pagkakaguho or sa time po natin yung paglapit na niya sa kanyang Domesday o sa spiritual side ang paglayo natin sa established fact. So tinalakay natin, no, last Sunday. Kumbaga magwa-wind up ako, no. Tag dito, i-summarize natin, no, ang ating pinag-aralan last Sunday para ma-establish tayo na wala tayong anumang agam-agam, no, na ang Panginoon talaga ang nag-establish ng ganitong unawa. Tinalakay natin na may new birth po ang remnant. Mayroon po siyang new birth. Ang reason natin dyan ay dahil lahat po ay ipinanganak under sa wrong program. Woman's Covenant. Ang remnant ba ay galing sa kapanganakan ng babae? Yes. So, kailangan niya ang rebirth. Mali ang direction na walang new birth ang remnant. Ang kaibahan lang ng new birth ng remnant ay hindi kagaya ng church. Ang church po ay mayroong 3 stages. Bakit siya pinadaan sa 3 stages? Dahil marumi ang covenant na yan. Ang covenant ng church ay marumi dahil siya po ay Gentile. Wala talaga siyang anumang pangako eh. So, kailangan niyang ma-apply ang gospel. Kasi yun po ang nagbayad sa kanya. The blood of Jesus Christ in Calvary opens up the new covenant. Ang church ay under sa new covenant. At ang new covenant, dumaan yan mga kapatid sa gospel of Christ. Justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost. 3 stages talaga ang kailangan sa kanya. Dahil kailangan siyang linisin ng lubos. Ang remnant ay hindi dumaan doon. Pero dahil hindi siya dumaan doon, hindi nangangahulugan na wala siyang new birth. Mayroon pa rin siyang new birth.
At ang kanyang new birth ay yung pagtanggap niya ng message sa kanyang panahon. Yun ang kanyang kapanganakan din. Maging ang Old Testament, may new birth sila. At yan ay tinalakay natin na ang new birth nila ay nung binabaan sila ng Panginoon, waiting doon sa temporary confinement, bosom of Abraham, chapter, I believe, 15 yata ng book of Luke. They're there waiting in the bosom of Abraham. And Jesus Christ went into them and bring them the good news. Dumating na ang dugo ng kordero. Yung inyong ginawa sa Old Testament na mga dugo ng baka at kambing ay pansamantala lang na tinakpan. Subalit nung dumating ang dugo ng kordero na nag-aalis, hindi lang tinatakpan kundi nag-aalis ng kasalanan, nakita po natin mga kapatid na natanggap nila ang kanilang spoken word body. Tandaan po natin na ang original creation kay Adam, spoken word. Ang lahat ng tao na dumating sa babae, sila po ay 6 birth program. So nilinaw natin yan. Napakarami nating tinalakay dyan mga kapatid. At isa sa mga tibay nating scripture ay John chapter 7, 38 and 39 na, He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly. Another term ng belly, ay hindi po tiyan, kundi sinapupunan. Yan ang Tagalog niyan. Womb. Mula sa kanyang sinapupunan ay dadaloy o aagos ang mga ilog. Alam po natin na ang ilog ay singular ay si Christ. At mula kay Christ ay lalabas mula sa kanya ang mga kagaya rin niya. So nakita natin yan, yung isang understanding natin, we are gods. At para sa denomination, medyo mabigat yan. Kasi ang aral talaga nila, tao lang talaga sila. Iba ang Diyos. Pero alam po natin kasi na si Adam, kinreate siya ng Panginoon to be the head ng lahat ng creation. Adam was the king of the earth. He was the God of the earth. Kita niyo po ang mundo. Tanggap nila na si Satanas ang God of this world. Pero hindi nila alam na yan ay inagaw lang ni Satan kay Adam. Si Adam talaga ang God of the earth. And with that, ay kinonect natin itong identity natin that we are gods. We are supernatural on the inside. Kaya sabi niya ni Paul, sabi niya, the inside man is changing from glory to glory, while the outward man. So dito nakita natin na hindi lang si Jesus ang may dual nature. Maging ang kanyang mga anak under sa son of man age, son of God age, at sa time po natin son of David age. So we are God on the inside, the supernatural part of us. At ito po mga kapatid ngayon ang ating ina-unfold. Dahil ito po ang kailanganin natin para malagpasan natin itong doomsday na ito without tasting or seeing death. So out of his belly shall flow rivers, mga ilog. Kagaya lang din ang sinabi niya na maliban ang butil na ito ay mahulog sa lupa at mamatay, ito'y mag-isa, manatili mag-isa. Pero pag ito'y nahulog, nabulok, namatay, sabi niya ito ay dadami. At ang dami na yan mga kapatid, na butil na yan ay kagaya din ng butil na ito na nahulog. Walang pagkakaiba. At yan ay clear po sa atin, mga kapatid, na isa sa mga identity ng remnant is we are now coming to our embracing of our identity as gods of the earth. Praise God. Medyo mabigat, pero yan po dapat sabihin natin in order, because you see, mahalaga po mabigkas ang salita. When the Lord said, let there be light, hindi naman magic na nagkaliwanag agad. It took some time.
Kaya when you say, we are God, hindi agad-agad nakita yan, but because the word has been out, it was been spoken, watch, there will be a manifestation of that word. Hallelujah. So, sabi niya, out from his belly shall flow rivers of living water. Now, sabi ng scripture, this spake he of the Spirit. Oh, praise be to God. So, tingnan niyo po. Sino po yung rivers? It's talking about the supernatural part of us. So, we are born sa natural, born in sin, shaped in iniquity, came to the world speaking lies. Yan ang condition natin. Kailangan ba ng born again o new birth? Yung mga term kasi na to, ay tila nahirapan tayo maipihit at ma-apply sa atin. Kasi mga term yan ng church eh. Pero that doesn't hold us or stop us of coming to this understanding that remnants are new creation. Mga bagong nilalang tayo. Established fact po natin yan at all three realms are perverted. Body, spirit, and soul. Born of a woman. Born in sin. All these realms were perverted. At hindi ito galing sa original spoken word creation. These three realms are condemned. And the original theophany body, that was the original spoken word. According to Genesis chapter 2, this was Adam's theophany, having that nature of God's own life, Zoe. Zoe, the very life of God. Yan po ang part na mayroon kay Adam, and that is ini-impart natin kasi we are under sa last Adam going back to the garden. So kung sabihin mo hindi ka new creation, hindi ka makabalik. So lahat po na babalik doon sa New Garden of Eden ay may mga experience ng new creation. Tinalakay natin na ang Panginoon na maintain niya yung God above us. At kailan lang nagkaroon ng understanding that God in us? Noong nasa River Jordan ang ating Panginoon at sinabi declaration, this is my beloved Son in whom I am well pleased to dwell in. Doon lang po bumaba ang Panginoon at nanahan sa loob ng templo na katawan ng ating Panginoon. All this time from the Old Testament, siya po ay maraming ginamit na mga theophanies, temporary bodies, no? Temporary expression like the pillar of fire, pillar of cloud, Ark of the Covenant. Lahat ng mga ito, mga kapatid, ay mga patikim ng kanyang divine program na isang araw siya talaga ay tatahan sa katawan. At ito nga ay nangyari after 4,000 years. Dumating ito sa katauhan ng ating Panginoon. All that was in God, He poured it into Christ. Pero hindi pa nanatili lang doon. All that was in Christ, He poured it into the church. So the next thing that God inhabits His people was under the ministry of the Son of God age, the church. Kinalulugdan ng Panginoon na siya po'y manahan sa kanyang iglesia.
At ang sino mang sasaling sa iglesyang yan na pinakamamahal, pinakasisinta ng Panginoon, ay kinakalaban nila ang Panginoon. And that happened to Paul, di ba? Sabi niya, sino ka? Mga Kristiyano lang ang aking inuusig. Sabi niya, ako si Jesus na iyong inuusig. So, tingnan natin ang unification, the complete oneness of God and man displayed. First, in the body of Jesus Christ. Second, in the body of the church. And today, in the body of the remnant. Kaya ang remnant hindi kayang pwedeng salingin na hindi mo masasaling ang Diyos. Dahil yan po ang kanyang katawang kinalugdan na kanyang pananahanan. Praise be to God. So, in-establish natin ang clear. Ang remnant ba ay may new birth? Yes. There you can see that though man was of the old order, now in the union with Christ, he has become the new creation of God. So, established fact. Napakarami natin tinalakay diyan, mga kapatid, na ang remnant ay may new birth. Huwag na huwag kayong maniniwala sa aral na wala tayong new birth. May new birth tayo, hindi lang kagaya ng church. Kailan tayo nagkaroon ng new birth? Sa loob ng 3.5 years, dun tayo nakareceive ng ating new birth. Hindi pagkatapos nito. Doon tayo nagkaroon ng experience ng new creation. Doon tayo nakatanggap ng selyo. Doon tayo nakatanggap na dineclare tayo, you are a finished product. Tandaan po natin, doon po talaga naganap. Kaya naniniwala tayo, after ng 3.5 years, wala ng remnant na papasok. Kaya hindi ako naghahanap ng mga naliligaw pang Israel. Bagamat ang Pilipinas ay Israel, hindi na ako naghahanap. Dahil tapos na. You have to align yourself with the Word. Otherwise, akala mo, ay nagagawa mo ang kalooban, pero yun pala, you are sincerely wrong. Wala na pong hahanapin. Ang panahon na paghahanap ng angkan ni Israel ay mangyayari lang sa loob ng 3.5. Pagkatapos yan, sarado. Parang church. Pagdating ng kapunuan ng church, dumating uling bindi, sarado. Wala nang pwedeng, sabi ni William Branham, there is no extra person added. Ganon din dito. When the last of Israel shall be joined in love with the Lord. You see? May last ang Israel. Kailan nangyari ang last of Israel's remnant dumating? Tagaytay. Yan po ang closure natin. Tagaytay is our closure. After that, wala na tayong hinahanap. Ano na lang ginagawa natin ngayon? Pinagtitibay natin ang mga kapatiran. Pinakikita natin yung magagawa ng ministering ito, especially sa closure. Kaya nga, lagi ko sinasabi, hindi tayo nangangaral ng kaligtasan. Tigilan natin ang notion o yung unawa na parang pag pangaral ko ito ay para mayroon pang maligtas. Wala, mali yan na aral. Maling inspiration yan. Don't be caught with the inspiration that our message can still save. Walang ganon. Paano yan, Mark? Ang mga makatikim na lang ng biyayang ito, yung mga gagawa na lang ng kabutihan. At mamaya, makikita natin paano i-place yan even sa time ni Joshua. Remember, after AI, mayroong grupo na naman. At ang grupong ito ay Hivites, mga grupo sila na hindi Israel. Dumating sila, Gibeonites. Dumating sila kay Joshua. Sabi ng scripture. I believe chapter 9. Sabi nila, kami ay galing sa malalayong dako.
mga punit-punit ang damit, gula-gula. Kumbaga talagang sila ay nagpanggap, dinaya nila si Joshua, mga pagkain nila, mga inaamag. So, nakipagsundo si Joshua, sige. Hindi pala kayo taga rito, sige. Hindi kayo namin isasama sa mga lilipulin. But, ayon sa scripture, mga taga roon din pala sila. Pero dahil sila po ay, bagamat may pangdaraya na ginawa, pero hindi sila nag-aklas. Tinanggap nila na sila ay gawing mga taga-igib, taga-sibak ng kahoy, mga menial work, servant work. Ayan po ang mga ministry ng mga righteous men. Sila po ang talagang maghahakbang para sa atin. Never ang remnant hahakbang para sa kanila. Kaya alisin natin ang inspiration na pag nangangaral tayo ay gusto natin pang madagdag. Tigilan natin yan. Hindi talaga yan ang direction. Maling-mali yan. Ang direction talaga natin ngayon ay paano natin ipakita sa remnant yung kaniyang kabuuhan. Dahil siya po ang mag-determinate nitong mundong ito. Yan ang ministry dapat natutukan natin. Tigilan natin ang kakakahele sa mga ano pang mga covenant. Brad, kasi ganito kailangan nila. Ay, naku, tigilan niyo ako. Ako, personally, wala akong ganong inspiration. Hindi ako kailanman nagkaroon ng inspiration na iligtas ang mga churches. Wala na. Pero yung mga loved ones ko, of course, na nasa churches, kasama ko sila. Bahagi ko sila. Mga kaibigan ko na mga gumawa ng mabuti, may bahagi sila. Pero hindi ko kailangan silang iligtas. Kasama sila sa mawa-wipe out talaga. Pero mag-a-appear sila sa millennium. So ang inspiration dapat ng mga elders ganito. Tutukan natin ang kailanganing paghahanda ng remnant. At isa dito sa mga gusto kong wasakin na kaisipan, na tila ba mayroon pang aral, especially Godhead, na pinipilit. Kaya kita nyo, hindi na matawag ang Panginoon ngayon na Panginoon o Diyos. Takot na sila dahil itong mga misinformation, itong mga nagpapanggap na Israel kuno. Squatters naman itong mga sacred may movement. Huwag kayo magpadaya, mga kapatid. Ang mga taong ito na nagpupush ng mga aral ng mga Hebrew na ito ay mga hindi kailanman bahagi ng bayan ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Huwag kayong nagtitiwala sa mga taong, ako nakita ko may mga mahaba ang mga balbas at akala mo mga rabay, mga demonyo yan sila. Tandaan niyo po, hindi sila ang magpapakain sa remnant. Elders po ang magpapakain sa remnant. So, tinalakay natin, isa sa mga aral din, itong Revelations 14 verse 1. Tinalakay natin na ang tatak, nasabi doon, at tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion. At ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kanyang noo. Dito may AI. Yung AI, yung artificial revelation na dapat may tatak tayo na Hebrew. Pinamanihan natin yan na hindi po yan sinusulat. In fact, kung titingnan po natin ang scripture mismo at atin pong i-dissect ang scripture, pansinin niyo po, sa English, and I look, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him is 144,000, having his father's name written in, not on, but in,
Sa loob. Sa loob ng kanilang mga noo. Ibig sabihin, sa kanilang unawa. It is written in their foreheads. Ano po ang nakasulat sa kanilang mga noo? Ang revelation. And what is the revelation? Balik ka ulit. Kasi ang revelation ay ibinigay na sa atin doon sa loob ng 3.5 years. Yun po kasi ang magtatatak sa atin. Wala pong tatakan sa labas ng 3.5 years. Pag mayroong ganun kayong unawa, maling-mali yan. Na-miss nyo. Kaya, as an elder, sinisikap ko na maihanay po tayo, no, sa wastong pagkatatag. Sa loob lang po ng 3.5 years, mangyayari ang lahat ng kailanganin ng remnant sa kanyang pagtanggap ng tatak. After the 3.5 years, he was, or the remnant was declared to be complete. Dahil sabi ni William Branham, ito, balikan ko po mga kapatid. The zeal signifies completion. Yun ang term na ginamit. Isa sa mga statement, balikan natin yan. Sabi niya dito, and seals him, and thereby the baptism of the Holy Ghost, and it lasts until Jesus comes. Ibig sabihin, ang selyo na yan ay tatagal. Hanggang kailan? Hanggang sa susunod naman na may revelation? Hindi. Hanggang sa pagdating na. So, mga kapatid, ito po ang grupo na after the slaughtering of Jericho, AI, may grupo na sinabi ko kanina na nagpanggap po sila para hindi sila mapasama sa slaughtering. So, I believe ito po ang tipo ng mga grupo, mga kapatid, ng righteous men. Hindi sila Israel. Ang Gibeonites ay hindi mga Israelites. Sila ay galing sa angkan ng Hebeo or Hivite. At sa chapter 9, nagpanggap sila at nakipagtipan si Joshua. At dito nakita natin na kahit nalaman ni Joshua later na sila ay hindi mga taga-malalayong lugar, ay kinilala pa rin ni Joshua ang kanyang naipangako sa kanila. So mga kapatid, in this stuff na tinatalakay natin ngayong araw na ito, at least na wind up po natin ang ating panahon na paano tayo naging so close, no? As we are coming to this realization, pumihit ang orasan. 85 minutes to midnight. At dito nakita natin ang mga key factors. 1, yung nuclear threat. 2, itong mga AI at itong mga national factors, no, about mga sa political aspect. Pero isama po natin sa scripture, ito po ang panahon na ang remnant ay manatili sa kaisipan na you are complete. You are sealed, you are complete.
And what we are now coming into is the realization of our divine potentials na binubuksan natin. So I believe next Sunday ay tutuloy natin ang ating pong tinatalakay patungkol sa immortals. And I believe maraming mga bagay tayo mapipick up para ma-establish talaga sa atin nang wala tayong agam-agam at hindi tayo kailanman magkaroon ng anumang mga kaisipang takot, especially sa mga time na ito. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Lord Jesus, we thank you for this great hour. Thank you, Lord, for the word. Bless the people. Bless the remnants. Hallelujah. This is my prayer. In the name of the Lord Jesus Christ, the Son of David. Amen and amen. The voice of the King is sending greetings and protection to everyone. Ito yung munting lingkod ninyo. Mark Alagos po. Nagsasabi buhay at kapayapaan. Amen.